Yun, welcome back na naman mga tol sa ating YouTube channel. For today's video mga tol, yung second step natin na ginagawa natin kung paano tayo magkondisyon na ng mga ibon na ilalaban natin sa show. Ngayon, pinakita na nga natin nung nakaraan yung first step na pagpapaligo. Ngayon, yung second step naman mga tol. Tinuon ko talaga na maaraw ang panahon bago ko igawa yung second step natin, tsaka halos lagpas na ng 1 linggo dun sa unang step natin dahil mahalaga ang second step na to mga tol. Ngayon, ano nga ba ang kahalaga ng second step na ginagawa natin para sa mga ibon nating ilalaban natin sa show mga tol? Ang kahalaga nito, kung yung una, inalis natin ang mga kung ano-anong virus o kuto na nasa ibon ng kalapati. Ngayon naman, kasali pa din yung first step pero dadagdagan natin. Ito yung pagpupurga mga tol. Ano ba ang kahalaga ng pagpupurga sa ibon? Kung yung unang step mga tol tinatanggal natin yung mga mikrobyo o germs, kuto-kuto sa labas ng pangangatawan ng ibon. Ngayon naman, dito naman sa loob mga tol, internal naman ng bibigyan natin ng pansin. Dito sa second step, pagpupurga na ang ating gagawin mga tol. Kaya tara mga tol at samahan nyo ako sa ating pagpupurga. Ito mga tol ang kakailanganin natin dahil magpupurga nga tayo. Ayan. Ito mga tol, ito, ivermectin to mga tol. Ito yung liquid na pamurga. Sa mga matagal na sa nanunod sa Bernilov, alam na nila yan. Talagang matagal ko nang ginagamit to. Yung pamurga na ito. Tsaka kailangan natin tubig. Syempre, siyam ang ipupurga natin na ilalaro nga sa show natin. Kaya tara mga tol at magtimpla muna tayo para maibigay na at mapaliguan ng ating mga ibon habang maganda ang araw. Okay mga tol, umpisa na natin magtimpla. Ito medyo konti na lang ang ating pamurga. Ito. Sa ganitong kadaming tubig, kailangan lang natin ng isang kutsara. Ayan. Isa medyo mapuno-puno pa lang. Tsaka wala na yung pamurga kaya ilalahat na natin para mabisa yung pamurga natin. Effective to mga tol. Lalabas ang mga pansit-pansit sa katawan ng ibon kung talagang madumi ang loob ng ibon. Tsaka ito hindi lang to pang dun sa pangloob. Kasama rin to sa panglabas. Mga kuto-kuto natatanggal sa ganitong pamurga natin. Halo lang natin ng maigi mga tol. Ang puti siya pagka timplahan na. Yan. Haluin lang mabuti mga tol para magandang pagkakatimpla ng pamurga natin. Siyamang kailangan, di ba mga tol? Sabi ko kanina. Tapos na. Ayan mga tol, okay na. Naisalin na natin sa siyam na lagayan natin ng tubig. Kaya tara mga tol at ibigay na natin sa mga ibon natin. Ayan. Ito dalawang pang show natin. Purgayin na natin mga tol para
Ito naman yung mga cough mga tol, ayan, naibigay na natin. Walang tagahawak kaya mahirap mag-video. Doon naman tayo sa kabila. Ito naman yung isa, ayan. Ayan, ito yung isa, yung rose natin. Ayan. Binagyan na rin natin. Siyempre, punta natin yung pinakalas na pupurgay. Ayan. Ito ang pinakalas na pupurgay natin, yung milky natin, yung milky check. Yan ang huling pupurgay. Yung kagandahan pala nito mga tol sa pamurga na to, na liquid, eh, hindi mo na kailangang hindi mo na sila kailangan pagpastingin. Kahit nakakain sila, pwede mo nang painumin agad ng pamurga na to. Kaya maganda ang pamurgang ivermectin mga tol. Tingnan nyo na lang sa Lazada o Shopee. Magandang pamurga sa ibon. Ayan. Ang ating huling pinurga, ang ating milky, European milky mga tol. Kaya good luck sa atin. Sana manalo tayo mga tol. Ayun mga tol, nakita nyo naman ang ating pagpupurga sa mga ibon natin, no? Inisa-isa nating binigyan ng tinimpla nating pamurga na ivermectin mga tol. Itong product na to mga tol, hindi ito sponsor pero mabisa kaya sinasabi ko po sa inyo mga tol. Subukan nyo lang at wala namang mawawala. Talagang lalabas yung mga bulate sa loob ng mga ibon nyo, lalo hindi natin napupurga ang ibon. Napakaganda at napakabisa. Pero kung malinis naman ang pangangatawan ng ibon, lalo pagka naka-natural kayo, bawang, mga ganon, eh konti lang ang lalabas, minsan wala talaga. Kaya ayun mga tol, kaya ako nga tinuon ngayong maaraw mga tol, dahil pagtapos nating purgahin, eh papaliguan naman natin sila para talagang ma-wash out na kung ano man ang mga bakterya o mikrobyo na nasa katawan ng ibon, loob o labas. Kaya tara mga tol, at samahan nyo ako na magpaligo mga tol. Siguro hindi ko na ipapakita mga tol kung paano ko sila paliguan. Kaya tara, ipapakita ko na kung yung napaliguan na sila mga tol. Ayun mga tol, no? Pagtapos natin silang pinurga, yun, paligo uli. Almost 1 week na rin, mahigit yung huli nating pagpapaligo bago tayo magpurga. Ayan. Pagtapos nating purgahin, second step, purga, tapos ligo para talagang malalaglag na yung mga kung anumang kuto ang nakakapit sa kanila, yung mga virus na nandyan sa kanilang mga balahibo. In and out ang ating second step. Tapos purgahin, papaliguan syempre para talagang kondisyon na sila, makondisyon na. Ayan. Ito mga cough natin, syempre nandun yung mga rare natin na isasalang. Bali 10 yan mga tol. Yung isa baka next week ko pa unang paliguan dahil nasa tropa pa. Ayan, tsaka yan. Ayan mga tol, napaka simple lang ng ginagawa natin sa pagpapakondisyon ng mga ibon para doon sa nalalapit na show. Ganyan lang mga tol. Sundan nyo lang yung mga step na yan. Kung halimbawang mga bago kayo, kailangan kasi pagdating ng show maganda yung balahibo, maganda yung mga pakpak, pangkalahatan mga tol, kailangan maganda. Talagang kondisyon sila para kahit abutin kayo ng gabi, kasi ang show mag-uumpisa yan halos umaga hanggang gabi na yan, lalo pag napasama na kayo sa overall. Kaya ayun, pagandaan nyo yun mga tol. Talagang ibigay nyo ang lahat para makita ng judge kung gaano sila kakondisyon sa oras ng laban nila. Ganun din sa racing. Yan ang ginagawa natin para kahit paano dumulo ang mga ibon natin, kahit paano nakapurot.
Ayan, ina-apply ko na din dito sa pang show natin. Ayan. Ayun mga tol, sana may natutunan kayo sa vlog na to mga tol. At sa mga susunod na mga step natin kung paano natin kondisyon ng mga ibon natin, subaybayan mga tol ang susunod na mga step. Ayun mga tol, no? Natapos na nating purgahin. Una, tapos pinaliguan na rin natin mga tol. Pangalawa, at nakababad na sila sa araw ngayon mga tol. Sa third step mga tol, subaybayan nyo ang ating third step dahil mahalaga rin na makita nyo, malaman nyo ang mga preparasyon na ginagawa ni Bernie mga tol. Pwede nyong gayahin, pwede nyo ring ibahin. Bahala kayo mga tol, basta sa tingin nyo makakabuti sa ating mga ibon mga tol. Pero itong mga tinuturo natin mga tol, ito yung mga pangkaraniwang ginagawa ko sa loob. Lalo pagka sumasali ako sa show. Bago pala mga tol, no, bago sa mga baguhan na sasali sa show mga tol. Bago pa lang din ako pero sa mga XP ko na sa show mga tol. 2 months before the show, kailangan nabunutan nyo na ng pakpak para maganda ang tubo ng pakpak bago nyo ilaban. Huwag nyong ilalaban mga tol na marumi ang ibon dahil may minus na kagad kayo. Ayun, sa fancy yan o kaya sa rare mga tol. Kaya friendly advice ni Bernie para talagang makikita ang 100% na potential ng ibon. Walang minus mga tol. Kaya ayun, good luck sa lahat ng sasali sa show. Hindi lang itong parating na August 24 mga tol. At sa mga ito ay mga advice ni Bernie na sa mga maraming susunod pang mga show natin mga tol. Ayun, hanggang dito na lang mga tol ang ating vlog sa ngayon. Maraming salamat lagi sa pagsuporta mga tol. Sa mga tropa na nagpapa-shoutout, next vlog mga tol, shoutout ko kayo. Medyo quick vlog lang to mga tol dahil talagang inano ka na maaraw ang panahon para sa vlog na to mga tol. Ayun, hanggang dito na lang ang ating vlog mga tol. At gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo mga tol na mag-ingat kayo lagi saan man kayo naroon at God bless.